Who do you say that I am? Ang unang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Kaya iba't iba ang sagot. Kayo daw po si Elias, kayo daw po si Juan Bautista. Pero may pangalawang tanong si Jesus, kayo naman, mga alagad ko, sino ako? Who do you say that I am? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako'y naniniwala doon na may galing sa poong may kapal. Kayong mga naririto, pagpapalain kayo. Tayong lahat ng poong may kapal, bubuhos ang biyaya. Minamahal kong mga kapatid, very crucial ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Very critical. And the main message is this: to have a personal relationship with God, a personal encounter with the Lord. Anong pagkakilala at ano ang tingin ninyo sa Panginoon? Ay sabi ho ng aking teacher, ang religion teacher ko po, ang Diyos daw po ay makapangyarihan. Ang sabi ho ni Father, ang Diyos daw ay mabuting pastol. Pero ang Diyos ngayon ay magtatanong, person to person, heart to heart, ikaw, ako, ano ang pagkakilala natin kay Kristo? Tinatanong tayo ni Jesus, ikaw, ako, sino si Kristo sa atin? Hindi na base sa ating narinig, hindi na base sa ating nabasa. Through our personal experience. Sa totoo po lamang, kung ako ang tatanungin, itong Diyos na ito'y matalik kong kaibigan, barkadang putik. Tulad ninyo, dumaan din ako sa matinding pagsubok, mga problema sa buhay, pero hindi niya ako iniwan. Hindi pa nga tapos ang mga krus na aking pinapasan, but I know this God is my personal Savior and my best friend. Kayo din, di ka? May kanya-kanya tayong pwedeng sabihin at ikwento. Pamula ng bata hanggang ngayon, maraming oras, maraming sandali, talagang tayo binabagyo Tayo dumadaan sa maraming pagsubok. Pero bakit tayo andito? Bakit tayo narito at sumisimba? Alam natin ang dahilan. Sapagkat ang Diyos na ito ay personal nating Diyos na hindi niya tayo iiwan. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat pala sa isang relasyon, sa isang ugnayan, merong pagkakilala. At ang pagkakilalang yan, sasamahan tayo ng Diyos sa ating karanasan bilang tao. Alam nyo yung mga karanasan na hindi natin malilimutan? Alam po nyo kung ano yon? Ang hindi natin kayang malimutan ay yung mga unang-una tagumpay sa buhay natin. Talagang ako'y, dahil sa Diyos na yan, ako'y nagtagumpay. Pero may pangalawa na hindi natin pwedeng kalimutan. Ano ho yun? Nung tayo'y bagsak na bagsak, nung tayo'y nakadapa, nung tayo ay para bagang wala nang magagawa, pero hindi tayo kinalimutan ng Diyos. At yun ang mga sandali na totoong nakilala natin ang Diyos na ito. Palakpakan natin ang Diyos, our personal God and Savior. Kita ninyo ang Ebanghelyo ngayon. It is very inspiring to all of us. Si Jesus, isa-isa,
kinakausap ang kanyang mga alagad. Para ngayon, kinakausap ka. Ako po, opo, ikaw. Tayong lahat ng naririto. Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkakilala? Paano natin masasabi, ay kilala ko na ang Panginoong ito, ito ang aking pagkakilala sa Kanya? Una, kapag nakilala natin ang Diyos na ito, dapat may pagbabago sa buhay natin. Si Pedro, sino ko si Pedro? Panibugho, very emotional. Nangako pa kay Kristo na hindi iiwan. Siya naman kauna-unahang tumakbo at nangalon niya. At siya ang kauna-unahang hindi tinupad ang pangako. Panginoon, hindi kita iiwan. Anong hindi iiwan? 3 beses mo nga tinatuwa si Jesus. Siya namang pagtilaok ng manok. Pero nabago si Pedro. Nabago siya at ang kanyang mga alagad. Si Mateo, sino ba si Mateo? Ang pangalan niyong una, Levi. Sino ba si Levi? Naniningil ng buwis. Ibig sabihin, siya po ay kilala sa buong Israel. Yun kahong, pag ikay naniningil ng buwis, nangungupit, puro pera ang isip, pero tinawag ng Diyos. Si Levi, a public sinner, tinawag ni Jesus at nakilala siya at naging San Mateo. Pwede pala Pwede pala. Marami akong kakilala, mga tao talagang noon ay walang Diyos. Pero ngayon, talagang nagdadasal, nagsisikap. Nung una, damot na damot. Ngayon, madamot na lang, kaunti na lang, at least nababago. Pero unti-unti. Pero ganyan ang Panginoon. Gusto niya magkaroon tayo ng personal na ugnayan. At ang bunga nito, pagbabago sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon na nagmamahal. Pangalawa, kapag nakilala natin ang Panginoon, lalo tayong magmamahal sa Kanya. We will love the Lord more and more. Kaya pag tayo nagdadasal, lagi natin na sinasabi, Lord, I love you. Mahal kita. Pakikita ko sa inyo na mahal kita. Mahirap ang buhay, madaming sakripisyo, pero pinipilit ko pong magpakabuti upang ipakita ko sa inyo na mahal kita. At yan ang nararapat. Mula noon hanggang ngayon, sa tagal na nating nagdadasal, sa tagal nating sumisimba, sa tagal nating kakilala ang Panginoon, alam natin, may paragang ngayon, mas in love ako sa Diyos. Ewan ko, hindi ko masabi, pero I can't explain. But I know, I love God. Sa dami na nangyari sa buhay ko, sa buhay natin, mahal na mahal ko ang Panginoon. Kaya tuwing araw ng linggo, kahit saan ako mapunta, sisimba't sisimba ako. Bakit? Dahil ito lamang ang pwede kong gawin. Isa ito sa pwede kong gawin para iparamdam sa Kanya na siya'y mahal ko. Bakit? Itong aming date, every Sunday, makikipagtagpo ako sa Kanya, and I will kneel down and listen to His Word and accept Him sa komunyon. Palakpakan natin ang bawat isa. May pangatlo pa. Kung nakikilala natin si Kristo, dapat handa tayong maglingkod sa Kanya. Nagbabago, nagmamahal, naglilingkod. Huwag na tayong lumayo. Si San Martin, itanin yung kanyang buhay. Siya po'y taga France. Nung una sa France, kapag ikay naging sundalo, knight, talagang ang taas-taas ng tingin ng lipunan. Sundalo At yun ang pinapangarap ng marami.
tagapagtanggol ng hari. One time, habang siya papunta sa giyera, nakatagpo niya ang isang pulubi. Giniginaw, halos mamatay na sa gutom at ginaw. Alam niyo kung anong kanyang ginawa? Yung balabal na suot-suot ni Martin, hinati sa gitna. At pagkahati sa gitna, ibinigay sa pulubi, sa giniginaw. Nung siya'y nanaginip, nakita niya sa panaginip ang mukha ni Jesus. Suot-suot ang balabal na kanyang binigay. And right there and then, doon siya nagkaroon ng personal encounter with the Lord. Umalis siya sa kanyang pagiging sundalo. Binigay niyang kanyang buong sarili. Nagpari hanggang naging obispo ng Tours, France. At sinuko niya ang kanyang buong sarili. Naglingkod, hindi lang sa kanyang bayan, naglingkod sa Diyos at naglingkod sa mga tao, lalo tigit sa mga mahihirap at nangangailangan. Palakpakan natin San Martin ng Tours. At yung ating mga maliliit na paglilingkod, ito'y nakikita ng Diyos. Baka akala natin walang nakakaalam. Hindi alam ng tatay, hindi alam ng aking pamilya, o hindi alam ng aming kapitbahay. Kahit hindi nila alam, nalalaman ito ng Diyos. At ito yung kinakailangan nating gawin. Hindi lang tayo ang bumubuti ang buhay. Hindi lang tayo ang nagmamahal. Through us, tayo na hindi karapat-dapat, pag tayo naglingkod, nagbabahagi tayo ng mga grasya na tinanggap natin sa Diyos. Sabi nga po, graces are meant to be shared. Tinanggap ko ito sa Diyos. Huwag mong sasabihin, akin lang are. Pinaghirapan ko ito. Bahala kayo sa buhay nyo. Yung grasya, nagiging disgrasya. Pero yung grasya na tinanggap mo sa Diyos at ibinahagi mo sa kapwa at patuloy kang naglilingkod, yun ang tunay na biyaya at grasya. Who do you say that I am? Huling tanong, sino ako para sa iyo? Ito yung tanong ni Jesus. Kilala ba natin siya? Father, hindi pa masyado. Sige, magsimula ka ngayon. Patuloy na kilalanin siya. Unti-unti, palalim ng palalim. At tatlo ang mangyayari sa buhay natin. Mababago tayo, lalo tayong magmamahal sa Diyos, at patuloy tayong maglilingkod sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.